Hi pet people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay katatapos lang umulan. Ayan, medyo sumisikat ngayon yung init pero palagi na naman pong maulan dito sa ating location. Ayan, so basang-basa po yung ating mga succulents. Ayan sila guys, super basa lalo na yung ating mga lovely rose. Ayan. So ayan yung ayos nila dito guys. Hinahayaan ko lang po sila sa ulanan. So, ngayon guys, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga succulents na magkakamukha. So, ayan po, nandito po sila, nilabas ko para may pakita ko sa inyo. So, ito po yung mga succulents na magkakamukha na meron ako dito sa aking garden. So, ito po yung ating Lawidensiana. Yan, bago lang po to sa akin. First time ko magkaroon ng Lawidensiana. So, tinanim ko siya sa big pot kasi malaki na din siya guys. Pero, syempre, kapag ganito po yung tinaniman natin, malaking pot, dapat control tayo sa pagdidilig. So, tama lang talaga yung pagdilig natin. So, ito po, bagong tanim natin to. So, mga 2 days pa lang siya sa akin. Pag ganito po, ang pagdilig ko po sa kanya ay 1 week. Yan. 1 week po, 5 to 7 days bago po ako magbigay ng water. Pero tama lang po yung ibibigay natin ng water sa kanya. So, dyan lang po, paikot lang yung water na ibibigay natin para hindi siya ma-overwater. So, para lang magkaroon ng moisture yung guys, yung soil mix niya at mas dumami yung roots na ipoproduce niya. Ayan, so ito yung kamukha niya guys, this one, ito yung ating Monroe. So meron pa ako isang Monroe nandoon guys sa palato, nakatanim. Ayan, so mamaya ipapakita ko sa inyo yung ating Monroe. So meron siyang flower stalk ngayon. So ito, kasabayan nito guys, itong ating Lawidensiana. So 2 days na din siyang nakatanim dito, and sa ngayon ay hindi ko pa talaga sila dinidiligan, pero pinapaarawan ko na to sila guys. So sa ngayon kasi medyo mahina yung araw dito sa amin, so laging maulan-ulan, pero sumisikat naman ng konti tas uulan, kaya kahit paano nakaka-receive po sila ng sunlight. So unti-unti po na-acclimatize po sila dito sa atin sa lowland. So ayan po yung ating Monroe. Ayan, orange Monroe po yan. Yan, kamukha niya si Lawidensiana. So ito po yung isa pa niyang kamukha. Ito po yung ating Ariel. Yan, diba? Kamukha niya guys yung ating Ariel. So ito medyo stress to guys. So kasi yung tips niya talaga ay nagpipink-pink. Same naman dun guys. Meron din naman mga pink-pink, pero mas mas kita yung mga pink-pink ng tips ng ating Ariel compare sa ating Lawidensiana and sa ating orange Monroe. Pero magkakamukha po talaga sila. Yan sila guys. O diba, kung hindi natin alam yung mga ID nila, malilito po talaga tayo. So, tsaka sa pag-identify po sa kanila, talagang nakakalito po kasi magkakapareho po talaga yung mukha nila. Ito, alam ko kasi, ito, nung nabili natin ay may mga ID sila sa post ni Sir Mark, and ayan yung mga pangalan nila. Ito si Ariel, ito si Lawidensiana, and this one is si Orange Monroe. So next natin guys ay itong ating, ayan, ito yung ating Agaboides floridity. So ito guys yung Agaboides floridity na free sa akin ni Ma'am Mercy Ating. Ayan. So ang ganda na niya guys. So before, napakarami niyang babies. Hanggang dito yung babies niya. Kaso yung babies na patubo pa lang guys, hindi na siya tumuloy. Siguro dahil nga nag-acclimatize siya dito sa atin. So yung ibang babies na talagang malalaki na, yun yung tumuloy sa kanya. Ayan siya. So yung mga maliliit na hindi na. So, kung mapapansin nyo, ayan guys, yung mga patubo pa lang dyan na baby. So nagtuyo siya. And yung mga babies na dating nakalabas na talaga, ayan siya guys. So yan, lumaki na din sila, and stress sila guys kasi bihira ko silang diligan. Ayan. So once a week guys yung pagdilig ko, kaso lang ito, kahit na once a week yung dilig ko sa kanila, talagang binabasa-basa ko lang talaga yung nila, paikot. So didiligan ko lang yan paikot, and then hindi ko na yan guys uulitin kasi itong pot na to ay matangkad din to guys. So yan. So matangkad din kasi siya at malaki, kaya mas maganda na tama lang talaga yung water na ibibigay natin sa kanya. So ito naman guys, ito yung ating Binimosome. Ayan.
Yan. So, ito yung ating Binimosomy guys. Nakamukha din ni Floridity. Yan. So, ang kaibahan nga lang niya guys, si Binimosomy ay sobrang pula ng leaves ngayon dito sa mga tips niya. So, ito hindi gaano. Yan. May pagkapula naman siya, pero iba yung pagkapula ng leaves nito compare sa ating Binimosomy. Tsaka yung ating Binimosomy ay medyo mataba-taba yung mga leaves niya. Ito, mataba na pahaba. Ayan. Pero, kung titingnan nyo guys, diba, magkamukha pa rin sila. Ayan. So, next natin itong ating Agaboids Red Tips. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, diba, kamukha niya rin yung ating Binimosomy and yung ating Floridity. So, ito, mas mataba yung leaves nito and nagre-red din yung tips niya. Ayan. Ayan. So, meron to siyang guys mga flower stalk and tinanggal ko. So, meron na namang tumutubo na flower stalk sa kanya. Ayan. So, ito, tsaka ito ay magkasabay lang yan guys nang dumating sa atin. Pero stable na to guys. Ito, yung mga babies niya ay nagtutuloy siya guys. So, ayan, lumalaki na yung mga babies niya. Meron pa dito sa ilalim. Marami siyang babies sa ilalim. Ayan guys. So, hindi ko siya ginagalaw kasi maliliit pa sila. So, hayaan ko muna sila guys lumaki bago natin sila kukunin. Kapag malaki na talaga, pwede na natin silang i-separate para makapahinga naman yung mother niya. Ayan guys, ito din, hinahayaan ko na lang to guys na ganito oh. Kasi mahaba yung tangkay nila. Pero kapag lumaki na to guys, isi-separate ko din to para makapahinga din yung mother plant at gumanda ulit yung mother plant natin. Ayan. So ito guys na ating Agaboids Red Tips ay meron tong baby nung dumating sa atin. So medyo lumiit lang siya kasi nagsimashi yung leaves nito nung dumating to sa atin. May mga mushy leaves talaga siya guys. Yung mga yellow leaves, ganon. Tapos, ang ginawa ko ay tinanggal ko yung yellow leaves niya and nagtira lang ako ng konti. Tapos, yun. After ilang days, yun, nagkaroon na siya ng roots and then doon siya uminom sa tinira ko mga yellow leaves. Ayan guys. So, ganun lang po yung ginagawa ko kapag nagkakaroon ng yellow leaves at hindi naman po na mamasa-masa yung mga leaves na nag-yellow. So, tinatanggal ko lang yung iba tapos nagtitira ko ng konti para sila uminom habang nagpo-produce sila ng roots nila, 'di ba? So hindi na mababawasan yung healthy natin na leaves. Ayan. So hindi naman yun guys makakahawa yung mga yellow leaves na yun kung hindi naman siya nagwa-water. Kasi hindi naman siya nagtutubig. So hindi naman mahawaan yung ating mga healthy na leaves. So kapag nagtutubig po, yun yung problema. Dapat po talaga tanggalin natin yun. Tapos much better na i-air dry po natin sila ng mga kahit 1 week guys or 3 to 5 days ganon para mabuhay natin. Kasi meron din kasi guys yung may problema pala sa stem kaya dapat i-check natin yung stem nila. Yan. Tapos sa pagdilig naman po nun, hayaan po muna natin na mag-dry yung kanilang mga leaves. Ako kasi guys, dating po kasi sa akin ng succulents kahit po nag-yellow leaves sila ay tinatanim ko po agad sila pero pinapaarawan ko po talaga yan sila agad. Kinabukasan, pinapaarawan ko po talaga sila. Simula umaga po yun hanggang 10 AM po ng umaga. May araw po silang matatanggap kapag maayos po yung panahon natin. And kapag 10 naman pasado guys, ay naglalagay na po talaga ako ng net kasi alam ko na hindi na nila kakayanin yung init na marireceive nila kasi grabe po yung init dito sa amin. Ayan, kapag umiinit. So, ganoon po kasi yung ginagawa ko sa kanila kahit na meron tayong mga succulents na natatanggap na nagmamashi leaves and nag-yellow leaves ay tinatanim ko po talaga sila agad. Hindi po kasi ako guys nag-air dry na. So, yung soil mix naman na ginagamit ko ay tuyo naman po kaya wala naman din pong problema. Basta po ang importante po kapag po tips lang po kapag po nag-yellow leaves at nagmamashi leaves yung mga succulents na unbox natin ay maganda po na paarawan po natin sila agad at wag po natin itong babasain. Ayan. So, kailangan po sa dry, lang sila, sa dry area lang po sila. So, pasensya na guys, maingay yung mga aso ko kasi may kalabaw. Nagano kasi guys sa palayan. So, ayan. Next natin guys, itong ating Valentine. So, ito guys, kasamahan lang to ng ating Monroe, tsaka ng ating Lawidensiana at Ariel. Ayan. So, ito, nabili ko to kay Sir Mark of Succulent of the North. Ayan, ang ganda po pala ng ating Valentine. So, ang ating Valentine naman guys, ay kahawig siya ni Robidona. So, alam nyo ba guys, itong Robidona na to,
ay nabili ko to ng sobrang liit pa. So 3 heads siya nung nabili ko, tapos maliliit pa talaga sila. So ito lang yung medyo malaki-laki na. So parang ganito lang siya guys nung nung dumating sa atin, kasi 3 silang piraso. Tapos magkakadikit sila. So ang ginawa ko, pinaghiwa-hiwalay ko para maganda yung tubo ng rosette nila. So, ayan, napalaki ko na to. So, ayan, kaya nakakatuwa guys, kapag bumili kayo ng succulents na maliit pa, tapos kayo yung makakapagpalaki nito. Nakakatuwa po talaga kasi, imagine, maliit lang siya nung nabili mo, tapos, di ba napalaki mo. So, sobrang nakaka-happy po kapag ganun. So, ayan, ito, napalaki ko siya. So, yung dalawa nito ay nasa arrangement. So, ito dati nasa arrangement to guys, kaso lang nilipat ko siya kasi gusto ko mapalaki siya ng siya lang mag-isa. Ayan no. So, ito, bihira ko din to guys diligin. Yan, kasi mataba kasi guys yung leaves nito oh. So, ito, hindi masyadong butchog kasi kagaya nito guys oh. Hindi siya masyadong butchog yung dahon niya kasi uhaw yan guys, hindi ko yan masyadong dinidilig. Kunti lang talaga yung pagdilig ko kasi natatakot din ako ma-stem rot sila kasi malaki nga yung pot na ginamit natin. So mas okay na ganun sila guys, na uhaw sila kaysa sa ma-overwater natin sila, 'di ba? Kapag kasi na-overwater natin sila ay yung leaves nila ay nangingitim sa ilalim. Ayan, nangingitim or nagi-yellowish. Yan, tapos nagtutubig. So overwater po 'yon. Kapag nagano na po, syempre liliit yung ating halaman, tatangkad siya pero liliit kasi nabawasan yung kanyang mga leaves. So, mas maganda na nauhaw sila kaysa sa ma-overwater natin sila, 'di ba? So, tama lang talaga yung binibigay ko ng water sa kanila. Okay na yun, guys. Basta hindi lang nagda-dry yung leaves niya. Ayan, oh. Ayan. So, ayan guys, yung mga succulents na magkakamukha dito sa ating garden. Ayan sila. O diba, kung mapapansin nyo, parang iisa lang yung nila, yung ID nila, pero hindi po magkakaiba. Ito si ating Agaboid Red Tips, si ating Binimosome Floridity. This one yung ating Valentine, and then si Robidona Orange Monroe. Ayan, tapos ito yung ating Lawidensiana and si Ariel. Ayan. So, diba guys, kung hindi natin alam yung mga ID nila, ay isipin natin, iisa lang sila kasi magkakamukha po talaga sila. So, nandito pala guys, yung ating isang Orange Monroe. So, ito yung Orange Monroe ko guys na napakatagal na. Ayan, oh. Ayan, sobrang laki na niya ngayon. Ayan, may dito. Ayan, sobrang laki na niya ngayon guys. Tapos nagkaroon na siya ng flower stalk. So gusto kong tanggalin yung flower stalk niya guys. Kaso gusto ko lang munang makita yung ganda ng flower niya. Kung ano yung itsura ng flower niya. Ayan, so first time kasi niya sa akin guys, mamumulaklak. So hayaan ko muna siya na mag-flower. So okay naman itong ating Orange Monroe. Wala naman itong problema. So dyan ko siya tinanim. And nakahang lang siya dyan guys. So hinang ko sila dito lahat. Ayan. Ito din. Ayan. So, ayan, is yung ating mga succulents na magkakamukha dito sa ating garden. So, meron pa tayo guys, ibang succulents na magkakamukha, pero ito lang muna yung isi-share ko sa inyo. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood, at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And Merry Christmas! Yan, maraming salamat po and God bless us all. Bye-bye!